Ang kulog ay dumadagundong sa kalangitan, nilulunod ang bawat ingay maliban sa paghagupit ng ulan sa bubong ng aking sasakyan. Isang mapusyaw na kidlat ang nagpakita sa akin ng kalsadang puno ng putik. Nasa gitna ako ng isang misyon, isang operasyon na mas personal pa kaysa sa inaakala ng kahit sino. Ang aking kapatid, si Aris, at ang aking ama. Lahat sila ay nakakabit sa misteryong ito. Damn it, bulong ko nang biglang umubo ang makina. Ilang ulit kong sinubukang paandarin, ngunit wala. Patay. Sa gitna ng dilim at bugso ng ulan, naiwan akong stranded. Wala akong choice kundi maglakad. Kailangan kong makahanap ng silungan. Nagtataka ako kung bakit ako nasa probinsyang ito, sa Barangay Luntian, kung saan tila humihinto ang oras. Ang hangin ay malamig at basa, at ang bawat hakbang ay nagpaparamdam sa akin ng pagod. Ang sapatos ko ay lumulubog sa putik, ngunit patuloy akong naglakad, naghahanap ng kahit anong ilaw sa dilim. May nakita akong bahagyang liwanag mula sa malayo. Isang maliit na kubo. Nag-aalinlangan ako sa una, ngunit ang lamig ay mas malakas kaysa sa pag-iingat ko. Lumapit ako, at habang papalapit, may narinig akong mahinang tugtog mula sa loob. Hindi tugtog ng radyo. Tunog ng gitara. At isang boses na pamilyar, malambing at pagod. Pumunta ako sa maliit na bintana, maingat na sumilip. At doon, sa gitna ng silid na sinindihan lang ng gasera, nakita ko siya. Si Alvea. Nanlamig ang buong katawan ko, tila nilamon ng hamog sa labas. Si Vea, na akala ko ay matagal nang nakalimutan, narito. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay, bahagyang basang-basa, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga bata. 5 bata. Isang batang babae na mahimbing na natutulog sa kanyang kandungan, habang 2 bata pang lalaki ang nakahiga sa sahig, at ang 2 pa ay nakayakap sa kanya. Pinagmamasdan niya ang mga ito ng may pagmamahal at pag-aalaga. May isang batang lalaki na humihilik at dahan-dahan niyang inayos ang kumot nito. Parang tumigil ang paghinga ko. 5 bata. Anak niya? Paano? Hindi ko maintindihan. Ang huling beses na nakita ko siya, wala pa kaming mga anak. Ang mga tanong ay bumuhos sa aking isip, sunod-sunod, tila kidlat sa gitna ng gabi. Naalala ko ang huling pagkakataon na nag-usap kami. Ang kanyang mga mata na puno ng sakit, ang kanyang boses na nanginginig sa pagtataka. Ang aking pag-alis, biglaan, walang paalam. Ang misyon ko noon ang pinakaimportante. Ngayon, ang nakikita ko sa harapan ko ay mas komplikado. Mama, isang batang babae ang bumangon, kinukusot ang mga mata. Gising ka pa? Ngumiti si Vea, isang pagod na ngiti at hinaplos ang buhok ng bata. Anak, natutulog pa ba ang mga kapatid mo? Ang bawat salitang lumabas sa bibig niya, ang bawat galaw niya, ay nagpapakita ng isang inang busog sa pagmamahal, ngunit pagod sa hirap. Ang mga bata. Saan galing ang mga batang ito? Sa loob ko, may bumulong-bulong. Hindi kaya. Hindi kaya sa akin ang mga ito. Binaliwala ko ang panginginig ng aking kamay at dahan-dahang kumatok sa pintuan. 3 beses, dahan-dahan. Narinig ko ang pagtigil ng tugtog at ang biglaang pagtahimik ng silid. Dahan-dahang bumukas ang pintuan. Huminga ako ng malalim at nang magtagpo ang aming mga mata, tila bumalik ang lahat. Ang kanyang mga mata, puno pa rin ng galit at pagtataka, ngayon ay maihalong gulat. Mix, bulong niya, halos hindi marinig. Ang boses niya ay pareho pa rin, ngunit mayroon ng bigat. Vea, sabi ko. Ang pangalan niya ay lumabas sa bibig ko ng maihalong pagsisisi at pananabik. Ang ulan ay lalong lumakas, tila ginagaya ang bugso ng damdamin sa pagitan namin. Sa likod niya, nakita ko ang 5 pares ng mga mata na nakatingin sa akin, puno ng kuryosidad. 5 bata. Hindi ito maaari. Saan galing ang mga batang ito, Dea? Bulong ko sa sarili, habang nanlalabo ang kanyang paningin sa pagitan ng patak ng ulan at mga luhang hindi niya maintindihan. Hindi ko alam kung bakit ako naiiyak. Pero sa nakikita ko, ang dating buhay ko ay nagbago na. At ako ay hindi pa handa. Ang pag-ulan ay lalong bumuhos, sinasabayan ang matinding bugso ng damdamin sa aking dibdib. Nakatayo si Mig sa pintuan, basang-basa, ang mga mata niya ay nakatitig sa akin na tila isang multo mula sa nakaraan. Ang kanyang paglitaw ay parang bomba na sumabog sa tahimik kong mundo.
Akala ko matagal ko na siyang nilibing sa limot. Ngunit heto siya, buhay na buhay, at ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Anong ginagawa mo rito? Halos pabulong kong tanong, ngunit ang boses ko ay nanginginig sa galit at takot. Ang mga bata sa likod ko ay dahan-dahang lumabas sa kanilang mga takip, ang kanilang mga mata ay nagtataka sa lalaking biglang lumitaw sa gitna ng bagyo. Hindi siya sumagot agad. Tinitigan niya lang ako, pagkatapos ay ang mga bata. Naramdaman ko ang init ng pisngi ko. Wala akong balak ipaliwanag ang kahit ano sa kanya. Matagal na kaming tapos. Nasira ang sasakyan ko, sabi niya, nililigo ang kanyang mukha sa ulan. Kailangan ko lang ng masisilungan. Napakagat ako ng labi. Ang bagyo ay mas lumalala. Hindi ko siya kayang itaboy sa ganitong panahon, lalo na't kasama ko ang mga bata. Baka mapahamak siya. Pero ang pagpapaunlakan siya ay mas lalong nakakatakot. Sige, sabi ko, lumuwag ang pintuan upang papasukin siya. Pero huwag kang gagawa ng kahit anong gulo. Pumasok siya, at ang lamig mula sa labas ay tila sumama sa kanyang pagpasok. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng alon ng mga alaala na matagal ko nang itinago. Ang mga masasakit na alaala kung paano niya ako iniwan nang walang paliwanag. Ang mga mapait na gabi na umiiyak ako, nag-iisip kung anong kasalanan ang nagawa ko. Habang nagbibihis siya ng mga tuyong damit na binigay ko, tiningnan ko ang mga bata. Masaya silang naglalaro sa isang sulok, walang kamalay-malay sa bigat ng nakaraan na bumalik. Pero hindi ko sila pwedeng hayaang masaktan. Hindi na ulit. Kinabukasan, lumuwag ang ulan. Tahimik lang kaming nag-almusal, na tanging ingay lang ay ang tunog ng kutsara at ang paghikab ng mga bata. Si Migs ay tahimik lang na kumakain at paminsan-minsan ay sumusulyap sa mga bata. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang tasa. Mama, sino po siya? Tanong ni Sofia, ang pangalawa kong anak na babae, na may kuryosidad sa kanyang mga mata. Nag-aalangan akong sumagot. Kaibigan ni Mama, sabi ko at sinilip si Migs. Nakita kong bahagya siyang umiti, isang ngiti na hindi ko na nakita sa matagal na panahon. Naalala ko ang araw na nagpa siya akong tumakas. Ang banta sa akin ay totoo. Huwag kang magsalita. Kapag nagsalita ka, hindi lang ikaw ang mawawala. Pati ang mga bata mo. Ang boses ng lalaking iyon, ang tauhan ni Don Benny, ay nananatili sa aking isip. Ang sindikatong kinasasangkutan niya ang dahilan kung bakit ako narito, nagtatago. Nang matapos ang almusal, lumabas si Migs upang tignan ang kanyang sasakyan. Sumunod ako. Ang hangin ay sariwa at ang sikat ng araw ay bahagyang sumisilip sa ulap. Dea, sino ang mga batang iyon? Tanong niya, diretsyo. Walang pasubali. Nagulat ako. Bakit mo tinatanong, pagtatago ko? Anak mo sila, di ba? Anak ko sila. Walang pag-aalinlangan kong sabi. Ngunit hindi ko sinabi kung sino ang ama. Hindi ko pwedeng sabihin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa akin. Hindi niya binibitawan ang tingin. Naramdaman kong may gusto pa siyang malaman. Ngunit paano ko sasabihin? Paano ko ipapaliwanag ang mga taon ng paghihirap, ang mga banta, ang mga lihim na dinala ko mag-isa? Sa likod ng aking kubo, doon nakatira si Lola Rosa. Matanda na siya, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim pa rin at ang kanyang isip ay matalas. Lumapit ako sa kanya ng mag-isa, habang naglalaro ang mga bata sa labas. Lola, bumalik na po si Migs, bulong ko, halos hindi marinig. Napatingin sa akin si Lola Rosa, may bahagyang ngiti. Alam ko, apo. Narinig ko ang usapan niyo. Mahal ka pa rin niya. Hindi po, Lola. Hindi na. Nilingon ko ang labas, kung saan nag-iisa si Migs na tinitignan ang kalsada. Ang kanyang likod ay tila may dalang mabigat na pasanin. Kung alam lang po niya ang lahat. Balang araw, malalaman din niya ang lahat, sabi ni Lola Rosa, habang hinahaplos ang aking buhok. At sa araw na iyon, kayo ang magdedesisyon kung ano ang susunod na hakbang. Ngunit hindi ko sigurado kung handa ako para sa araw na iyon. Ang bawat pagtatanong ni Migs ay nagpapataas ng aking kaba. Ang banta mula kay Don Benny ay nananatili, at ang paglitaw ni Migs ay lalong nagpapahina sa pader na itinayo ko para protektahan ang aking pamilya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang itago ang katotohanan. Habang nagpapahinga si Migs, may kumatok sa pintuan ng kubo ni Thea.
Isang anino ang nakita niya sa bintana, isang pamilyar at nakakatakot na figura. Isang lalaking may nakangising mukha at may peklat sa kaliwang mata. Isa sa mga tauhan ni Don Benny. Andito na naman sila, bulong ko, habang mahigpit na niyakap ang mga natutulog na bata. Ang takot ay kumalat sa buong katawan ko, tila malamig na yelo. Alam kong hindi ako pwedeng magsalita. Ang aninong kumakatok sa pintuan ni Thea ay nagpatigil ng tibok ng puso ko. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi niya ako kailangan sabihan, alam kong may masamang mangyayari. Kung sino man ang nasa labas, malinaw na konektado ito sa dahilan kung bakit siya nagtatago. Sino yan, Thea? Tanong ko, bahagyang binaba ang boses. Walang tao dyan, sagot niya, habang pinipilit niyang maging kalmado. Ngunit nakita ko ang panginginig ng kanyang kamay habang humawak sa pinto. Nakatayo lang ako, pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Gusto kong tumulong pero ayaw niyang pag-usapan. Ang pagtatago niya ng sakit at takot ay lalong nagpapataas ng hinala ko. Bakit siya nagtatago? At bakit kasama niya ang 5 bata? Narinig ko ang pamilyar na boses ng lalaking nakita ko sa labas. Malakas siyang nagtawa at ang tawa niya ay parang tunog ng patalim na humahagod sa katawan. Alam kong nandyan ka, Thea. Hindi ka pwedeng magtago sa amin habang buhay. Agad na lumaki ang mga mata ni Thea. Sumenyas siya sa akin na huwag kumilos. Ngunit hindi ko na kayang manahimik. Lumapit ako sa bintana, maingat akong sumilip sa maliit na siwang ng kurtina. Nakita ko ang isang lalaking may peklat sa kaliwang mata, nakangisi. Isa sa mga tauhan ni Don Benny. Naalala ko siya mula sa mga file. Pinigilan ko ang hininga ko. Nagtatago si Thea sa isang sindikato. At bakit sila hinahabol? Sa sumunod na ilang araw, tila walang tigil ang pagsubaybay ko kay Thea. Nakikita ko kung paano niya inaalagaan ang mga bata, kung gaano siya kahusay sa pagiging ina. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal sa kanila, ngunit mailungkot din ang batang si Daniel, ang panganay, ay may matinding paggalang sa kanyang ina. Si Sofia naman ay palatawa at mapaglaro. Si Liam tahimik at mapagmasid. At ang kambal, sina Clara at Carlos, ay puno ng inosensya. Ang bawat pag-aalaga ni Thea sa kanila ay lalong nagpapataas ng aking kuryosidad at pag-aalala. Sino ang ama ng mga batang ito? At bakit siya nag-iisa? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isip. Sinimulan ko rin ang aking investigasyon tungkol sa sindikato ni Don Benny sa Barangay Luntian. Nagpakilala ako bilang isang ordinaryong bisita na naghahanap ng lupa para sa isang negosyo. Ito ang aking takip. Sa aking paglilibot, nakilala ko si Don Benny. Isang matandang lalaki na may mapanlinlang ng ngiti at mga mata na tila may itinatago. May kaya siya sa lugar at malakas ang kanyang impluwensya. Nakita ko kung paano siya iginagalang o kinatatakutan ng mga tao. Maligayang pagdating sa aming munting baryo, Ginoong Ramirez, bati niya sa akin habang nakikipagkamay. Ang kanyang kamay ay malamig at matigas. Anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Naghahanap po ng oportunidad, Don Benny, sagot ko, pinilit kong umiti. Ah, mabuti yan. Sana'y makita mo ang hinahanap mo. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa isang pagkakataon, habang naglalakad ako malapit sa bahay ni Lola Rosa, nakita ko siya na nagdidilig ng halaman. Lumapit ako, sinasamantala ang pagkakataon. Magandang araw po, Lola, bati ko. Napatingin siya sa akin, at ang kanyang mga mata ay matalas na tila nababasa ang aking iniisip. Ikaw ang bisita ni Althea, hindi ba? Opo. Miguel po, sabi ko. Alam kong may dinadala si Thea, bulong niya, habang nakatingin sa malayo. At alam ko rin na hindi niya dapat dalhin iyon mag-isa. Ano po ang ibig niyong sabihin, tanong ko, pilit kong itinatago ang aking pagkabigla. Ang nakaraan. Hindi basta-basta nawawala ang nakaraan, Hijo. Lalo na kung may bakas itong naiwan. Bumalik ang tingin niya sa akin. Ang anak ko, ang ama ni Thea nawala siya ng dahil sa mga taong iyon. At si Thea, natatakot siyang mangyari din sa kanyang mga anak ang nangyari sa kanya. Biglang tumindig ang balahibo ko. Ang ama ni Thea ay nawala. Dahil sa mga taong iyon? Posible kayang may koneksyon ito sa pagkawala ng aking ama? Pareho silang pulis, pareho silang nawala ng biglaan.
Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Habang si Thea ay abala sa pagluluto, pumasok ako sa kanyang silid. Nagsimula akong maghanap ng anumang pahiwatig. Sa ilalim ng isang lumang unan, nakita ko ang isang natuping litrato. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa litrato, nakangiti si Thea, bata pa. At katabi niya, isang lalaki. Ang lalaking ito ay ako. Pero hindi ako. Siya si Aris. Ang kapatid ko. Ang kanyang mga mata ay piting-piti. Ang kanyang ngiti ay kahawig ng sa akin. Magkapatid kami. Ang litrato ay hawak ni Thea ang kamay ni Aris, at pareho silang nakatingin sa isang maliit na bata. Si Daniel. Noong sanggol pa lang. Nahulog ang litrato mula sa aking kamay. Tumingin ako sa mga birth certificate na nasa isang lumang kahon sa gilid ng kama. Dahan-dahan kong kinuha ang mga ito, ang aking kamay ay nanginginig. Ang bawat pangalan ng bata. Daniel de la Cruz, Sofia de la Cruz, Liam de la Cruz. At ang mga pangalan ng ama. Sa tatlo, nakasulat ang Miguel Ramirez. Sa dalawa pa, sa kambal, Aris Ramirez. Hawak ang mga birth certificate na may mga pangalang Miguel Ramirez at Aris Ramirez. Bilang ama, naramdaman ko ang isang matinding suntok sa dibdib. Hindi. Hindi ito totoo, bulong ko. Biglang nagring ang aking cellphone, isang unknown number. Ang kaba ay kumalat sa aking buong katawan. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko, may koneksyon ako sa mga batang ito, Thea. Ang tawag sa telepono ni Migs ay nagpatigil sa mundo ko. Kung sino man ang nasa kabilang linya, alam kong may kinalaman ito sa mga natuklasan niya. Pero bago pa siya makasagot, isang nakakabinging sigaw ang narinig namin mula sa labas. Si Daniel. Agad akong napalingon. Nakita ko si Daniel na nakasabit sa isang lumang puno ng mangga, ang sanga ay malapit ng mabali. Bumuhos ang takot sa buong katawan ko. Daniel, sigaw ko at agad akong tumakbo palabas. Nauna si Migs. Mas mabilis siya. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Daniel at ang kanyang mukha ay seryoso. Wala na siyang pakialam sa tawag. Mabilis siyang umakyat sa puno, ang kanyang mga kamay ay matibay na kumakapit sa bawat sanga. Hawakan mo lang, bata, sabi ni Migs, ang boses niya ay kalmado ngunit may pahiwatig ng kaba. Kukunin kita. Nakatayo lang ako sa ilalim ng puno, nanginginig. Ang aking puso ay bumibilis at naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking noo. Paano kung mahulog siya? Sa wakas, naabot ni Mig si Daniel. Maingat niyang binuhat ang bata at dahan-dahan silang bumaba. Nang makalapag sila sa lupa, niyakap ko agad si Daniel, mahigpit. Ayos ka lang ba, anak ko, tanong ko, habang umiiyak. Opo, mama, sagot niya at kumapit siya sa akin. Salamat po, Tito Migs. Tiningnan ko si Migs na nakatayo lang doon, tahimik. May kakaiba sa kanyang mga mata. Isang pag-aalala na hindi ko pa nakita sa kanya noon. Pagbalik namin sa kubo, pinaupo ko si Daniel at sinuri ang mga kamay niya. Bahagyang galos lang. Naghanda ako ng kape para kay Migs. Habang umiinom siya, nakita kong nakatingin siya kay Daniel. Matapang ka, sabi ni Migs kay Daniel na may ngiti sa labi. Huwag kang aakyat sa puno na yan, delikado. Gusto ko lang po sanang kumuha ng hinog na mangga para kay mama, sagot ni Daniel, bahagyang nahihiya. Lumambot ang mukha ni Migs. Mabuti ang intensyon mo. Pero kailangan nating mag-ingat. Ang paraan ng pakikipag-usap ni Migs kay Daniel ay nagpakita sa akin ng ibang bahagi niya. Hindi ang dating Migs na iniwan ako. May malalim na pagmamalasakit siya, lalo na sa mga bata. Kinaumagahan, habang nag-aayos ako ng mga labada, lumapit sa akin si Migs. Thea, kailangan nating mag-usap, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Ang mga birth certificate nakita ko. Tumigil ang ginagawa ko. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Ito na. Ito na ang sandaling kinatatakutan ko. Hindi ko na ito matatago. Thea, bakit hindi mo sinabi? Bakit mo itinago ang mga bata sa akin? Tanong niya, may halo ng hinanakit. Bumuntong hininga ako. Hindi madali, Migs. Pagkatapos mong umalis, mag-isa kong hinarap ang lahat. Hindi ko pa rin masabi ang buong katotohanan. Masakit pa rin ang nakaraan. Akala ko, iniwan mo ako.
Wala kang pasabi, basta ka na lang nawala. May misyon ako, Thea, sagot niya, hindi ako pwedeng magsalita. Hindi ako pwedeng kumontak kahit kanino. Parte ng protocol. Misyon. Mas importante pa ba ang misyon mo kaysa sa amin? Galit ang aking boses. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko. Niyuko niya ang kanyang ulo. Alam kong nagkamali ako, Thea. Alam kong wala akong karapatan na humingi ng paliwanag. Pero ngayon na nandito ako at nakita ko ang mga bata. Kailangan kong malaman. Ano ang nangyari? Umupo ako sa isang upuan at hinayaan kong lumabas ang mga luha. Nagsimula akong magkwento, hindi lahat, ngunit ang bahagi ng hirap ko. Kung paano ako nabuhay ng mag-isa, nagtatago, nagtatrabaho ng walang pahinga para lang buhayin ang 5 bibig. Ang takot na nararamdaman ko sa bawat anino, sa bawat katok sa pinto. Ang pagbabanta mula sa mga tauhan ni Don Benny. Hindi ko binanggit ang tungkol kay Aris, hindi pa. Hindi ko pa kaya. May banta sa akin, Migs, sabi ko, at sa mga anak ko. Kaya ako nagtatago rito. Kaya hindi ko pwedeng ipagsabi ang kahit ano. Narinig ko ang pagbagsak ng isang bagay. Nang lingunin ko, nakita ko si Don Benny, nakatayo sa labas ng bintana, may hawak na bato. Ang kanyang ngiti ay nakakatakot, puno ng pananakot. Tila matagal na niya kaming pinagmamasdan. Umalis ka sa aking teritoryo. O magdudurusa ang mga bata mo. Ang bawat salita ay tumagos sa aking kalamnan. Narinig din ni Migs ang banta. Lumapit siya sa bintana, ang kanyang mukha ay seryoso. Muli kong naramdaman ang matinding takot. Hindi lang sa akin, kundi sa mga bata. Ang banta ni Don Benny, na narinig ko mismo, ay parang malamig na batong tumama sa aking dibdib. Ang kanyang ngisi sa labas ng bintana ni Thea ay nagpatunay sa lahat ng aking hinala. Hindi ito simpleng pagtatago. Ito ay isang matinding banta sa buhay ng babaeng minahal ko at sa mga batang sa mga anak na posibleng akin. Galit ang kumalat sa aking buong katawan. Hindi ko hahayaang saktan sila ni Don Benny. Hindi na ulit. Kung may isang bagay akong pinagsisisihan, ito ay ang pag-iwan kay Thea noon. Hindi na mangyayari iyon ngayon. Thea, sino ang lalaking yon? Tanong ko, ang aking boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng galit. Napatingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Wala, Migs. Huwag mo nang pansinin. Paano ko hindi papansinin? May banta siya sa mga anak mo. Nilapitan ko siya. May kinalaman ba siya sa dahilan kung bakit ka nagtatago? Niyuko niya ang kanyang ulo. Ayaw niyang tumingin sa akin. Ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot. Thea, kailangan kong malaman ang lahat. Kung gusto mong protektahan ang mga anak mo, kailangan mong sabihin ang totoo. Isa akong pulis. Matutulungan kita. Huminga siya ng malalim, tila nag-aalinlangan. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pag-asa. Si Don Benny. Siya ang dahilan kung bakit ako nagtatago. Ang kanyang sindikato. Ang mga tao niya ang nagbabanta sa akin noon. At ngayon, alam na niyang narito ako. Kaya pala narito si Don Benny. Ang kanyang pangalan ay matagal nang nakakabit sa aking misyon. Ang paghahanap sa kanya ang dahilan kung bakit ako nasa Barangay Luntian. Agad akong nagsimulang kumilos. Hindi ko pwedeng hayaang mag-isa si Thea at ang mga bata. Nagsimula akong maghanap ng mas maraming impormasyon tungkol kay Don Benny at sa kanyang mga operasyon. Sa tulong ng aking mga koneksyon sa headquarters, nakakuha ako ng mga lumang file. At doon, nakita ko ang pangalan ng aking ama, na dating pulis din at biglang nawala. May mga ulat na siya ay nag-iimbestiga kay Don Benny bago siya nawala. Lalong kumulo ang dugo ko. Posible kayang si Don Benny ang may kinalaman sa pagkawala ng aking ama? Ito ang dahilan kung bakit ako naging pulis. Upang hanapin ang katotohanan. Ang mga bata. Habang abala ako sa investigasyon, mas lumalim ang koneksyon ko sa kanila. Lalo na kay Daniel. Sa tuwing tinitingnan ko siya, may kakaiba akong nararamdaman. Tila may pamilyar sa kanyang mga mata, sa kanyang ngiti. Isang araw, habang naglalaro kami sa labas, hinawakan niya ang kamay ko. Tito Migs, ikaw po ba ang pulis na tumutulong sa aming mama? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Anak, sagot ko.
Magsisimula nang lumabas ang mga salitang ianaki sa aking bibig, kahit hindi ko pa lubos na naiintindihan ang buong sitwasyon. Sana po maging pulis din ako tulad ninyo. Para maprotektahan ko si mama at ang mga kapatid ko, sabi niya. Napakagat ako ng labi. Ang mga salitang iyon ay tumago sa aking puso. Si Daniel ay may pangarap, isang pangarap na konektado sa pagprotekta sa kanyang pamilya. Isang hapon, habang si Thea ay nagluluto, muli kong ininspeksyon ang mga birth certificate na nakita ko. Kailangan kong kumpirmahin. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Dahan-dahan kong nilabas ang mga dokumento. Ang pangalan ko, Miguel Ramirez, ay nakasulat sa birth certificate ni na Daniel, Sofia, at Liam bilang iama. Para itong suntok sa tiyan ko. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. Pagkabigla. Pagsisisi. Lungkot. Oh. Pag-asa. Pagkatapos, kinuha ko ang birth certificate ng kambal. Ang dalawa kong bunso, sina Clara at Carlos. Nakasulat ang pangalan ni Aris Ramirez bilang di-ama. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking tiyan. Si Aris? Ang kapatid ko. Ang kapatid kong pumanaw na, pumatay sa isang operasyon na may kinalaman din sa sindikato ni Don Benny. Biglang nagring ang aking cellphone, isang unknown number. Nanginginig ang aking kamay habang sinasagot ito. Hello? Migs, kailangan nating magkita. Ngayon na, sabi ng isang boses sa kabilang linya. Ang boses ay pamilyar. Si Chief Mendoza, ang aking superior. May nakita kaming impormasyon na konektado kay Don Benny. At sa kapatid mo. Hawak ang mga birth certificate na may mga pangalang Miguel Ramirez at Aris Ramirez. Bilang ama, naramdaman ko ang isang matinding suntok sa dibdib. Hindi. Hindi ito totoo, bulong ko, habang unti-unting lumilinaw ang lahat. Ang aking mga anak. At ang mga anak ng aking kapatid. Ang dahilan kung bakit kami narito, ang dahilan kung bakit namatay si Aris. Lahat ay konektado kay Don Benny. At sa Thea. Ang mga birth certificate ay nakalatag sa mesa, at ang mga mata ni Migs ay nagbabaga. Nakita niya ang katotohanan na matagal kong itinago. Hindi lang ang tungkol sa kanya, kundi pati na rin sa kapatid niyang si Aris. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ito na ang huling pader na itinayo ko at ngayon gumuho na ito. Thea, anong ibig sabihin nito? Tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado pa rin, ngunit may matinding panggigigil. Si Aris? Ang kapatid ko ama rin ng mga bata. Bakit? Niyuko ko ang aking ulo, hindi ko kayang salubungin ang kanyang tingin. Alam kong nasasaktan siya. At masakit din para sa akin. Ang bawat tanong niya ay tila patalim na tumutusok sa aking puso. Hindi ko pwedeng sabihin, bulong ko. Biglang bumilis ang galaw ni Migs. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang aking mga balikat, at pinilit akong tumingin sa kanya. Thea, kailangan kong malaman. Namatay si Aris sa misyon, at ngayon may mga anak pala siya. At ang mga anak natin. Bakit mo tinago ang lahat? Ang kanyang mga salita ay tumago sa aking kalamnan. Hindi ko na kayang pigilan. Ang dami ng pasakit ang dinala ko mag-isa. Ang mga luha ay nagsimula ng bumuhos mula sa aking mga mata. Noong iniwan mo ako, Migs. Nagsimula ako, ang boses ko ay nanginginig. Napakasakit. Akala ko wala na. Akala ko nag-iisa na lang ako. Tapos dumating si Aris. Siya ang nagprotekta sa akin. Siya ang tumulong sa akin ng kailangan ko. Hindi niya ako iniwan, Migs. Hindi tulad mo. Ang kanyang kapit sa aking balikat ay humigpit. Narinig kong bumuntong hininga siya. Nagtagal kami, Migs. Siya ang ama ni na Clara at Carlos. Ang kambal. Isang hikbi ang lumabas sa aking bibig. Naalala ko pa ang araw na nalaman kong buntis ako. At ang pagdating ni Aris. Ang kanyang pag-aalaga. Ang kanyang pangako na hindi niya ako iiwan. Pero isang araw nawala din si Aris. Si Don Benny. Siya ang pumatay sa kanya. Nag-iimbestiga din siya sa sindikato ni Don Benny. Undercover din siya, tulad mo. Nakita ko ang pagkabigla sa mga mata ni Migs. Lumuwag ang kanyang kapit.
Ang bawat salita ko ay tila nagpapaliwanag sa mga bagay na matagal ng palaisipan sa kanya. Namatay si Aris para protektahan ako. At bago siya mawala, binantaan ako ni Don Benny. Kapag nagsalita ako, mamamatay ang mga anak ko. Kaya ako nagtago. Kaya ako lumayo. Hindi ko ipinaalam sa iyo dahil ayaw kong ilagay sa panganib ang buhay ninyo. Lalo na ang buhay ng mga bata. Ang aking boses ay nagiging pabulong. Ang sakit at takot ay muling bumabalik. Pinili kong maging isang nag-iisang ina dahil iyon ang paraan para mabuhay ang mga anak ko. Ang mga anak natin, Migs. At ang mga anak ni Aris. Niyakap ako ni Migs ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagsisisi, pagkaunawa at pagmamahal. Naramdaman ko ang kanyang pagyuko sa aking balikat. Umiiyak din siya. Patawarin mo ako, Thea, bulong niya. Patawarin mo ako sa lahat. Sa pag-iwan ko sa iyo. Hindi ko alam. Hindi ko alam na nangyari ang lahat ng ito. Para kaming dalawang sugatang kaluluwa na sa wakas ay nagkita at nagpagaling sa isa't isa. Ang bawat luha na dumaloy ay tila naghugas sa mga taon ng sakit at pagtatago. Ang mga sikreto ay nabunyag. Ang bigat sa aking dibdib ay bahagyang nabawasan. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Biglang narinig namin ang malakas na pagbagsak sa labas. At mga yabag. Maraming yabag. Papalapit sa kubo. Si Aris? Ang kapatid ko. Siya rin ang ama ng mga bata. At pinatay siya ni Don Benny, bulong ni Migs, habang unti-unting lumilinaw ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nanininga sa galit. Hindi lang sa akin, kundi kay Don Benny. At sa labas, ang mga yabag ay lalong lumalakas. Ang mga yabag sa labas ay lalong lumakas, kasabay ng tunog ng nagmamadaling hangin at unti-unting paghina ng ulan. Ang galit ay kumulo sa aking dibdib. Ang lahat ng impormasyong nakalap ko sa loob ng mga taon, ang pagkawala ng aking ama, ang pagkamatay ni Aris, lahat ay bumalik. At sa gitna ng lahat, ang koneksyon ni Thea. Hindi na ito simpleng misyon, ito ay personal na laban. Hinawakan ko si Thea sa balikat, ang aking mga mata ay nakatuon sa pintuan. Sino ang mga yan? Mahinang tanong ko, pero alam ko na ang sagot. Mga tauhan ni Don Benny, bulong niya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Sinusundan nila ako. Sumulyap ako sa mga bata na mahimbing pa ring natutulog. Hindi ko hahayaang masaktan sila. Hindi na ulit. Kung may isang bagay na natutunan ako sa buhay, ito ay ang pagprotekta sa mga mahal mo, gaano man kahirap. Manatili ka rito. Huwag kang gagawa ng ingay, utos ko kay Thea, at lumapit ako sa isang lumang kabinet. Kinuha ko ang aking service firearm na inilagay ko roon kanina. Maingat kong inihanda ang sarili. Narinig ko ang isang malakas na katok at pagkatapos ay ang pagtulak ng pinto. Handa ako. Burol. Buksan niyo ang pinto. Alam naming nandyan kayo. Isang boses ang umalinggaw-ngaw. Ang lalaking may peklat. Sinubukan kong mag-isip ng mabilis. Kailangan kong ilayo sila. Kailangan kong tapusin ito. Hindi lang para sa misyon, kundi para sa pamilya ko, ang pamilyang ayon ko lang natuklasan. Thea, ipasok mo ang mga bata sa ilalim ng kama, utos ko. Huwag kang mag-iingay. Sumunod siya agad, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtitiwala. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang tingin sa akin. May pag-asa. May pagkapit. Binuksan ko ang pinto. 3 lalaki ang nakatayo sa labas, ang kanilang mga mukha ay balot ng dilim, maliban sa isang flashlight na nakatutok sa aking mukha. Anong hanap ninyo? Tanong ko, ang boses ko ay kalmado. Ang babaeng nagtatago. At ikaw, sino ka? Sabi ng lalaking may peklat. Wala kang pakialam sa negosyo namin. Ako ang papakialam, sagot ko. At hindi kayo makakapasok dito. Bago pa sila makasagot, inilabas ko ang baril at itinutok sa kanila. Nagulat sila. Hindi nila inasahan ang isang pulis. Pulisan! Shit! Sigaw ng isa sa kanila. Nagpaputok ako ng warning shot sa itaas. Agad silang tumakbo na tila mga duwag. Huminga ako ng malalim. Panandalian lang ito. Babalik sila at mas marami na sila. Kinailangan kong kumilos ng mabilis. Habang nagpapahinga ang mga bata,
umalis ako para maghanap ng karagdagang impormasyon. Kailangan kong malaman ang lugar kung saan nagtatago si Don Benny at ang kanyang mga ilegal na operasyon. Lumapit ako sa ilang dating kasamahan ni Aris na nakakonekta sa undercover operation na pinanggalingan ng kapatid ko. Sa loob ng ilang araw, nakakuha ako ng mga vital information. Mayroon daw safe house si Don Benny, isang lumang bodega sa labas ng bayan. Dito niya itinatago ang mga droga at mga dokumento na konektado sa kanyang sindikato. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa kamay ko na. Ngunit ang buhay sa Barangay Luntian ay hindi madali. May mga nagdududa sa paglitaw ko at sa pananatili ko sa bahay ni Thea. Narinig ko ang mga bulungan, ang mga chismis. Alam kong pinapakalat din ni Don Benny ang mga ito. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga gamit, biglang nagring ang aking cellphone. Si Chief Mendoza. Migs, may masamang balita, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Si Aling Nena, ang kumer ni Thea nawawala. Huling nakita malapit sa teritoryo ni Don Benny. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Si Aling Nena ay isa sa mga ilang taong nagmamalasakit kay Thea. Alam kong ito ay gawa ni Don Benny. Isang babala. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Hindi ko hahayaang may masaktan pa sa mga mahal ko, bulong ko habang nakatitig sa mapa ng Barangay Luntian, kung saan minarkahan ko ang lokasyon ng bodega ni Don Benny. Sa aking tabi, nararamdaman ko ang init ng maliit na kamay ni Sofia, na humihingi ng yakap. Pinulot ko siya at niyakap ng mahigpit. Kailangan kong tapusin ito para sa kanila. Biglang nakarinig kami ng malakas na tunog ng sirena papalapit. Hindi ito pulis. Ito ay tunog ng truck. Alam kong may parating. Ang tunog ng papalapit na truck ay nagpakaba sa akin. Alam kong hindi ito basta-bastang bisita. Alam kong si Don Benny ang nasa likod nito. Niyakap ko ng mahigpit si Sofia, habang ang mga mata ko ay nakatingin kay Migs. Nakita ko ang determinasyon sa kanyang mukha. Huwag kayong lalabas dito, Thea, sabi ni Migs, ang boses niya ay mababa at seryoso. Kailangan kong tignan kung ano yan. Nanginginig ang aking mga kamay. Pakiramdam ko, muling nawawala sa kontrol ang lahat. Ang banta sa akin noon ay nagiging totoo at ngayon, pati ang mga anak ko ay nadadamay. Pumunta si Mig sa pintuan, nakikinig sa lumalapit na tunog. Ang truck ay huminto sa labas ng aming kubo. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang mga yabag ng maraming tao. Lumabas kayo dyan, Thea, sigaw ng isang boses, at agad kong nakilala ang boses ng lalaking may peklat sa mata. Alam naming may tinatago kayo. Niyakap ko ang mga bata, sinisikap na pakalmahin sila. Ang kanilang mga mata ay nagtataka, hindi maintindihan ang nangyayari. Si Daniel, ang panganay, ay kumapit sa akin ng mahigpit. Mama, sino po sila? Wala lang yan, anak. Maglaro na lang tayo dito, sabi ko, pilit kong umiti. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa buong Barangay Luntian. Ang mga bulungan ay mas malakas pa sa ulan. 5 bata, 5 ama. May kasama siyang pulis, baka may ginawang masama. Ang bawat sulyap, ang bawat bulong, ay tumago sa aking kalamnan. Masakit. Masakit na husgahan ka ng mga taong hindi alam ang iyong pinagdaanan. Pero mas masakit na makita ang mga anak ko na nalilito at nagtataka. Si Sofia ay bumalik mula sa paglalaro na umiiyak. Mama, sinabi po ni Aling Nelia na masama daw po ako kasi wala akong tatay. At maraming tatay daw po ako, sabi niya habang umiiyak. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi totoo yan, anak. Mahal na mahal ka ni Mama. At may tatay ka. Matutuklasan din natin kung sino siya. Alam kong nakikinig si Mig sa aming usapan at naramdaman ko ang kanyang sakit. Kinabukasan, lumapit si Don Benny sa aking kubo. Mag-isa siya. Nakangisi, tila nanalo na. Thea, alam kong nahihirapan ka, sabi niya, ang kanyang boses ay tila mapanukso. May offer ako. Bilhin ko ang lupa mo. Bigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula kayo sa ibang lugar. Basta, lumayo ka lang. At huwag kang magsalita. Napakunot ang noo ko. Ang kanyang alok ay tila isang bitag. Alam kong gusto lang niya akong paalisin para maitago ang kanyang mga krimen. Hindi ko ibebenta ang lupa ko, matigas kong sabi. At hindi ako magsasabi ng kahit ano tungkol sa iyo. Umismid siya.
Pwes, humanda ka, Thea. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng isang tulad ko. Sirain ko ang buhay mo. Sisirain ko ang pamilya mo. Hanggang sa wala nang matira sa iyo. Nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit hindi ko hahayaang matakot ako. Hindi ako bibigay. Nakita ko si Migs na papalabas sa kubo, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Don Benny. Lumayo si Don Benny, may ngisi pa rin sa kanyang mga labi. Ang pagdating ni Migs ay nagdulot ng pag-asa, pero kasabay nito ang mas matinding panganib. Ang mga bulungan sa komunidad ay lalong lumakas, ang pagdududa ay kumalat na parang apoy. Ang mga bata, ang mga inosenteng anak ko, ay nagdudusa dahil sa mga chismis at sa banta ni Don Benny. Wala na akong lugar dito, bulong ko habang pinagmamasdan ang mga bata na tahimik na kumakain sa loob ng kubo. Ang bawat sulyap sa kanila ay nagbibigay sa akin ng lakas. Kailangan kong manatili. Kailangan kong lumaban. Sa labas, nakita ko ang mga sasakyan ni Don Benny na papalapit sa kanilang kubo. Hindi lang iyon. May kasama pa siyang mas maraming tauhan. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit ang aking isip ay malinaw. Hindi. Hindi ko sila hahayaang sirain ang pamilya ko. Ang mga sasakyan ni Don Benny, ang mga ilaw na unti-unting lumalaki sa dilim, ay parang mga mata ng halimaw na papalapit. Niyakap ni Thea ang mga bata, ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot, ngunit nakikita ko rin ang bagong tapang sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang babaeng takot magsalita. Thea, sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay. Ang aming mga tingin ay nagtagpo. Sa wakas, ang dalawang kaluluwang matagal nang nagkalayo ay nagkaisa. Kailangan nating labanan ito. Magkasama tayo. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay naniningas. Hindi ko nahahayaang saktan niya ang mga anak ko. Lumayo ako sa bintana at nagsimulang maghanda. Ang aking service firearm ay nakahanda. Nag-iisip ako ng plano. Kailangan kong ilayo si Thea at ang mga bata mula sa direktang panganib. Hindi ko sila pwedeng isama sa labanang ito. Thea, makinig ka, sabi ko, ang boses ko ay kalmado ngunit determinado. Mairuta ako palabas. Kailangan mong dalhin ang mga bata sa likod ng kubo, sa kabilang daan papunta sa bahay ni Lola Rosa. Kapag narinig mo ang putok, tumakbo kayo. Huwag kayong lilingon. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Pero ikaw, Migs, kaya ko ang sarili ko. At kailangan kong tapusin ito. Para sa ating lahat. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay tumango. Hindi siya nag-alinlangan. Nagtiwala siya sa akin. Ito ang tiwalang matagal kong hinahanap. Niyakap niya ako ng mahigpit at naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Babalik ka, di ba, bulong niya. Pangako, sagot ko. At sa sandaling iyon, ang pangakong iyon ay mas makahulugan kaysa sa anumang pangako na nagawa ko sa buhay ko. Para sa aming pamilya na unti-unting nabubuo. Habang naghahanda ako, may nag-text sa aking cellphone. Isang unknown number. Akala ko si Chief Mendoza. Pero nang basahin ko ang mensahe, nanlaki ang mga mata ko. Bodega sa lumang palengke. Lahat ng kalakal niya nandoon. Kasama ang mga dokumento. May tao doon na gustong magsalita. Minsan lang ito. Informant #load. Isang impormante. Isang taong handang magsalita laban kay Don Benny. At ang bodega. Ito ang impormasyong hinihintay ko. Ito ang huling piraso ng puzzle. Ang pagdating ng impormasyon na ito sa oras na ito ay hindi ko pwedeng baliwalain. Thea, tawag ko, may mas magandang plano. Kailangan nating makatakas dito ngayon. Hindi ko sila haharapin dito. Nagtaka siya, ngunit tumango pa rin. Pinatawag niya ang mga bata at dahan-dahan silang lumabas sa likod ng kubo. Habang papalabas sila, narinig ko ang malakas na sigaw mula sa labas. Nasaan sila? Hanapin niyo sila. Boses ni Don Benny. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-text kay Chief Mendoza. Pumunta kayo sa lumang bodega sa palengke. Ngayon na. Kailangan ko ng backup. Nandoon ang lahat ng ebidensya. Pagkatapos kong ipadala ang text, sinundan ko si Thea at ang mga bata. Naisip ko ang mga mukha ng aking mga anak at ang mukha ni Aris. Ang galit ay lalong kumulo sa aking dibdib.
Ito ang araw na matatapos ang lahat. Migs, may masamang balita, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Si Aling Nena, ang kumer ni The nawawala. Huling nakita malapit sa teritoryo ni Don Benny. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Si Aling Nena ay isa sa mga ilang taong nagmamalasakit kay Thea. Alam kong ito ay gawa ni Don Benny. Isang babala. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Hindi ko hahayaang may masaktan pa sa mga mahal ko, bulong ko habang nakatitig sa mapa ng Barangay Iluntian, kung saan minarkahan ko ang lokasyon ng bodega ni Don Benny. Sa aking tabi, nararamdaman ko ang init ng maliit na kamay ni Sofia, na humihingi ng yakap. Pinulot ko siya at niyakap ng mahigpit. Kailangan kong tapusin ito para sa kanila. Biglang nakarinig kami ng malakas na tunog ng sirena papalapit. Hindi ito pulis. Ito ay tunog ng truck. Alam kong may parating. Ang tunog ng papalapit na truck ay nagpakaba sa akin. Alam kong hindi ito basta-bastang bisita. Alam kong si Don Benny ang nasa likod nito. Niyakap ko ng mahigpit si Sofia, habang ang mga mata ko ay nakatingin kay Migs. Nakita ko ang determinasyon sa kanyang mukha. Huwag kayong lalabas dito, Dea, sabi ni Migs, ang boses niya ay mababa at seryoso. Kailangan kong tignan kung ano yan. Nanginginig ang aking mga kamay. Pakiramdam ko, muling nawawala sa kontrol ang lahat. Ang banta sa akin noon ay nagiging totoo at ngayon, pati ang mga anak ko ay nadadamay. Pumunta si Mig sa pintuan, nakikinig sa lumalapit na tunog. Ang truck ay huminto sa labas ng aming kubo. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang mga yabag ng maraming tao. Lumabas kayo dyan, Dea, sigaw ng isang boses, at agad kong nakilala ang boses ng lalaking may peklat sa mata. Alam naming may tinatago kayo. Niyakap ko ang mga bata, sinisikap na pakalmahin sila. Ang kanilang mga mata ay nagtataka, hindi maintindihan ang nangyayari. Si Daniel, ang panganay, ay kumapit sa akin ng mahigpit. Mama, sino po sila? Wala lang yan, anak. Maglaro na lang tayo dito, sabi ko, pilit kong umiti. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa buong Barangay Iluntian. Ang mga bulungan ay mas malakas pa sa ulan. 5 bata, 5 ama. May kasama siyang pulis, baka may ginawang masama. Ang bawat sulyap, ang bawat bulong, ay tumago sa aking kalamnan. Masakit. Masakit na husgahan ka ng mga taong hindi alam ang iyong pinagdaanan. Pero mas masakit na makita ang mga anak ko na nalilito at nagtataka. Si Sofia ay bumalik mula sa paglalaro na umiiyak. Mama, sinabi po ni Aling Nelia na masama daw po ako kasi wala akong tatay. At maraming tatay daw po ako, sabi niya habang umiiyak. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi totoo yan, anak. Mahal na mahal ka ni Mama. At may tatay ka. Matutuklasan din natin kung sino siya. Alam kong nakikinig si Mig sa aming usapan at naramdaman ko ang kanyang sakit. Kinabukasan, lumapit si Don Benny sa aking kubo. Mag-isa siya. Nakangisi, tila nanalo na. Dea, alam kong nahihirapan ka, sabi niya, ang kanyang boses ay tila mapanukso. May offer ako. Bilhin ko ang lupa mo. Bigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula kayo sa ibang lugar. Basta, lumayo ka lang. At huwag kang magsalita. Napakunot ang noo ko. Ang kanyang alok ay tila isang bitag. Alam kong gusto lang niya akong paalisin para maitago ang kanyang mga krimen. Hindi ko ibebenta ang lupa ko, matigas kong sabi. At hindi ako magsasabi ng kahit ano tungkol sa iyo. Umismid siya. Pwes, humanda ka, Dea. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng isang tulad ko. Sirain ko ang buhay mo. Sisirain ko ang pamilya mo. Hanggang sa wala nang matira sa iyo. Nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit hindi ko hahayaang matakot ako. Hindi ako bibigay. Nakita ko si Migs na papalabas sa kubo, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Don Benny. Lumayo si Don Benny, may ngisi pa rin sa kanyang mga labi. Ang pagdating ni Migs ay nagdulot ng pag-asa, pero kasabay nito ang mas matinding panganib. Ang mga bulungan sa komunidad ay lalong lumakas, ang pagdududa ay kumalat na parang apoy. Ang mga bata, ang mga inosenteng anak ko, ay nagdudusa dahil sa mga tsismis at sa banta ni Don Benny. Wala na akong lugar dito, bulong ko habang pinagmamasdan ang mga bata na tahimik na kumakain sa loob ng kubo.
Ang bawat sulyap sa kanila ay nagbibigay sa akin ng lakas. Kailangan kong manatili. Kailangan kong lumaban. Sa labas, nakita ko ang mga sasakyan ni Don Benny na papalapit sa kanilang kubo. Hindi lang iyon. May kasama pa siyang mas maraming tauhan. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit ang aking isip ay malinaw. Hindi. Hindi ko sila hahayaang sirain ang pamilya ko. Ang mga sasakyan ni Don Benny, ang mga ilaw na unti-unting lumalaki sa dilim, ay parang mga mata ng halimaw na papalapit. Niyakap ni Thea ang mga bata, ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot, ngunit nakikita ko rin ang bagong tapang sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang babaeng takot magsalita. Thea, sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay. Ang aming mga tingin ay nagtagpo. Sa wakas, ang dalawang kaluluwang matagal nang nagkalayo ay nagkaisa. Kailangan nating labanan ito. Magkasama tayo. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay naniningas. Hindi ko nahahayaang saktan niya ang mga anak ko. Lumayo ako sa bintana at nagsimulang maghanda. Ang aking service firearm ay nakahanda. Nag-iisip ako ng plano. Kailangan kong ilayo si Thea at ang mga bata mula sa direktang panganib. Hindi ko sila pwedeng isama sa labanang ito. Thea, makinig ka, sabi ko, ang boses ko ay kalmado ngunit determinado. May ruta ako palabas. Kailangan mong dalhin ang mga bata sa likod ng kubo, sa kabilang daan papunta sa bahay ni Lola Rosa. Kapag narinig mo ang putok, tumakbo kayo. Huwag kayong lilingon. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Pero ikaw, Migs, kaya ko ang sarili ko. At kailangan kong tapusin ito. Para sa ating lahat. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay tumango. Hindi siya nag-alinlangan. Nagtiwala siya sa akin. Ito ang tiwalang matagal kong hinahanap. Niyakap niya ako ng mahigpit at naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Babalik ka, di ba, bulong niya. Pangako, sagot ko. At sa sandaling iyon, ang pangakong iyon ay mas makahulugan kaysa sa anumang pangako na nagawa ko sa buhay ko. Para sa aming pamilya na unti-unting nabubuo. Habang naghahanda ako, may nag-text sa aking cellphone. Isang unknown number. Akala ko si Chief Mendoza. Pero nang basahin ko ang mensahe, nanlaki ang mga mata ko. Bodega sa lumang palengke. Lahat ng kalakal niya nandoon. Kasama ang mga dokumento. May tao doon na gustong magsalita. Minsan lang ito. Informant #load. Isang impormante. Isang taong handang magsalita laban kay Don Benny. At ang bodega. Ito ang impormasyong hinihintay ko. Ito ang huling piraso ng puzzle. Ang pagdating ng impormasyon na ito sa oras na ito ay hindi ko pwedeng baliwalain. Thea, tawag ko, may mas magandang plano. Kailangan nating makatakas dito ngayon. Hindi ko sila haharapin dito. Nagtaka siya, ngunit tumango pa rin. Pinatawag niya ang mga bata at dahan-dahan silang lumabas sa likod ng kubo. Habang papalabas sila, narinig ko ang malakas na sigaw mula sa labas. Nasaan sila? Hanapin niyo sila. Boses ni Don Benny. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-text kay Chief Mendoza. Pumunta kayo sa lumang bodega sa palengke. Ngayon na. Kailangan ko ng backup. Nandoon ang lahat ng ebidensya. Pagkatapos kong ipadala ang text, sinundan ko si Thea at ang mga bata. Naisip ko ang mga mukha ng aking mga anak at ang mukha ni Aris. Ang galit ay lalong kumulo sa aking dibdib. Ito ang araw na matatapos ang lahat. Palihim kaming lumabas sa likod ng kubo, patungo sa bahay ni Lola Rosa. Ang mga bata ay tahimik, sumusunod sa bawat utos ni Thea. Naramdaman ko ang pagmamahal ko sa kanila. Ang pagmamahal na ngayon ko lang naramdaman ng buong puso. Nang makarating kami sa bahay ni Lola Rosa, agad akong tumalikod. Kailangan kong tapusin ito. Kailangan kong labanan si Don Benny. Thea, mag-ingat ka, sabi ni Lola Rosa, habang niyayakap si Thea. May plano ako, Lola, sabi ko. At sa gabing ito, tapos na ang lahat ng ito. Babangon ako at ipagtatanggol ang pamilya ko. Para sa iyo, Thea, at sa mga anak natin, bulong ko habang papalabas ako ng kubo. Sa labas, nakita ko ang papalapit na sasakyan ni Don Benny, kasama ang kanyang mga tauhan, patungo sa kubo ni Thea.
Alam kong sinusundan niya kami. Ngunit ang plano ko ay mas malalim kaysa sa iniisip niya. Hinayaan ko siyang sundan ako sa tamang lugar, sa bodega. Ang tunog ng sirena ay unti-unting lumalayo, palayo sa kubo ni Thea. Alam kong sinusundan nila ako, ang mga tauhan ni Don Benny. Iyon ang plano. Hinayaan ko silang akalain na ako lang ang target. Kailangan kong idirekta sila sa lumang bodega, kung saan naroon ang aking backup at ang mga ebidensya. Ang dilim ng gabi ay halos nilamon ang kalsada. Tumakbo ako, ang aking mga paa ay matatag sa bawat hakbang. Ang bawat tibok ng puso ko ay nararamdaman ko sa aking tenga. Hindi ito laban para sa akin lang. Ito ay para kay Thea, para sa mga bata, para kay Aris, at para kay Papa. Nang makarating ako sa lumang bodega, nakita ko ang mga ilaw ng sasakyan ni Don Benny na papalapit na. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong maging handa. Agad akong nagtago sa likod ng malaking tumpok ng kahoy. Maya-maya, huminto ang mga sasakyan. Bumaba si Don Benny kasama ang kanyang mga tauhan. Ang kanyang ngisi ay mas nakakatakot kaysa dati. Nasaan ka, pulis? Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalinggaw sa katahimikan ng bodega. Huwag kang magtago. Lalabas din kayo ng babae mo. Hindi ako sumagot. Naghihintay lang ako ng tamang oras. Nararamdaman kong papalapit na ang aking bako. Niyakap ko ang mga bata ng mahigpit habang nakatago kami sa likod ng bahay ni Lola Rosa. Ang kanilang mga mata ay nagtatanong at pilit kong umiti para pakalmahin sila. Ang tunog ng mga sirena ay lumalayo at alam kong sinusundan ni Migs ang mga lalaki ni Don Benny. Ang kaba ay kumalat sa aking buong katawan. Paano kung may mangyari sa kanya? Paano kung hindi siya makabalik? Hindi ko na kaya pang mawalan ng mahal sa buhay. Sapat na ang sakit na dinulot ng nakaraan. Niyakap ako ni Lola Rosa, ang kanyang mga kamay ay lumalamig. Magdasal ka, apo. Walang mangyayaring masama sa kanya. Lola, natatakot po ako, bulong ko, habang umiiyak. Natatakot po ako para kay Migs. Para sa mga bata. Magiging maayos ang lahat, sabi ni Lola Rosa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno rin ng pag-aalala. Biglang bumukas ang pinto ng bodega. Dito sila, sigaw ko, at agad na sumugod ang aking mga kasamahan. Sinalubong namin ang mga tauhan ni Don Benny. Nagsimula ang labanan. Ang mga putok ng baril ay umalinggaw sa buong bodega. Ang mga sigaw, ang mga yabag, ang bawat galaw ay puno ng adrenaline. Nangingibabaw ang galit sa akin. Hindi lang ito tungkol sa droga. Ito ay tungkol sa pamilya. Sa hustisya para sa aking ama at kapatid. Nakita ko si Don Benny na sumusubok tumakas. Hindi ko siya hahayaang makawala. Sinundan ko siya sa gitna ng kaguluhan, ang aking baril ay nakatutok sa kanya. Naabutan ko siya sa likod ng bodega, sa tumpok ng mga kahon na puno ng iligal na droga. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Wala kang mapapala, Migs, sigaw niya, habang nakakasa ang kanyang baril. Mananahimik ka rin tulad ng ama mo. At ng kapatid mo. Niyuko ko ang baril ko. Ikaw ang pumatay sa kanila, di ba? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig sa galit. At wala kang magagawa. Hindi mo ako mapapahamak, sabi niya, at agad siyang nagpaputok. Umiwas ako. Sumugod ako sa kanya at naglaban kami. Ang bawat suntok, ang bawat sipa, ay puno ng galit at sakit. Sa wakas, naibagsak ko siya sa lupa. Itinutok ko ang baril sa kanyang ulo. Sabihin mo ang totoo. Ikaw ang pumatay sa kanila, sigaw ko. Ngumisi siya, puno ng paghamak. Ako. Ako ang pumatay sa kanila. At ang babaeng yan, dapat kasama na rin siya. Pero nagtago siya. Sayang. Sana, pinatay ko na rin ang mga bata. Naramdaman ko ang isang matinding suntok sa aking dibdib. Ang galit ay nilamon ang aking buong pagkatao. Gusto kong tapusin siya. Gusto kong ipaghiganti ang aking pamilya. Narinig ko ang mga putok ng baril mula sa malayo. Ang bawat putok ay tila tumatama sa aking puso. Si Migs. Nasa panganib siya. Hindi ko na kayang manatili. Kailangan kong pumunta doon, Lola, sabi ko. Dea, wag, sigaw ni Lola Rosa. Delikado. Ngunit hindi ko na siya pinakinggan.
Kailangan kong malaman kung ayos lang si Migs. Kailangan kong tulungan siya. Tumakbo ako, kasama ang mga bata, papunta sa bodega. Nang makarating kami, nakita ko ang kaguluhan. Ang mga pulis at ang mga tauhan ni Don Benny ay naglalaban. Nakita ko si Migs, nakatutok ang baril kay Don Benny. Hindi ka mananalo, Migs. Lahat ng ginawa mo, walang silbi. Ang mga anak mo, mamamatay din, sigaw ni Don Benny, habang nakatutok ang baril sa isang bata. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang matinding takot. Lumabas ako mula sa pinagtataguan ko. Hindi, sigaw ko. Agad akong tumakbo sa bata, sinisikap na protektahan siya. Ngunit huli na ang lahat. Narinig ko ang putok ng baril. At naramdaman ko ang matinding sakit sa aking tagiliran. Dea, sigaw ni Migs. Bumagsak ako sa lupa, naramdaman ko ang init ng dugo na dumadaloy mula sa aking sugat. Ang mundo ko ay unti-unting lumalabo. Nakita ko ang mga mukha ng aking mga anak, puno ng takot. At si Migs, ang kanyang mukha ay puno ng sakit at galit. Hindi, sigaw ni Migs, habang bumagsak ang kanyang mundo. Unti-unting nagbalik ang aking kamalayan. Ang una kong naramdaman ay ang sakit, isang matalas na hapdi sa aking tagiliran. Pagkatapos ang amoy ng gamot. Nasa ospital ako. Agad na bumalik sa akin ang huling nangyari, ang putok ng baril, ang mukha ni Don Benny na puno ng galit at si Migs. Binuksan ko ang aking mga mata at ang ilaw ay halos sumilaw sa akin. Nakita ko ang puting kisame at pagkatapos ay ang pamilyar na mukha ni Lola Rosa na nakaupo sa tabi ko, hawak ang aking kamay. Lola, halos pabulong kong tanong. Gising ka na, apo, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pasasalamat. Salamat sa Diyos. Ang mga bata. Si Migs, agad kong tanong, ang aking puso ay bumibilis. Ngumiti si Lola Rosa. Ayos sila, apo. Ligtas sila. Kasama ni Migs. Naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Salamat. Ligtas sila. Ito ang pinakamahalaga. At si Don Benny. Nahuli na, sabi ni Lola Rosa. Sa wakas, natapos na ang lahat. Kinabukasan, binuksan ang pinto ng aking silid. Pumasok si Migs. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa akin at umupo sa tabi ng aking kama. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong niya, ang kanyang boses ay malambing. Masakit pa rin, sagot ko. Salamat, Migs. Salamat sa lahat. Hindi na natin hahayaan na may mangyaring masama sa iyo. Sa inyo, sabi niya at hinawakan niya ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Sorry. Sorry sa lahat ng sakit na dinulot ko sa iyo. Sa pag-iwan ko. Kung nalaman ko lang sana noon ang pinagdaanan mo di. Umiling ako. Hindi mo kasalanan, Migs. Pareho lang tayong biktima ng sitwasyon. Ang importante, nandito ka ngayon. At ligtas tayo. Dea, ipinapangako ko, hindi na kita iiwan. At ang mga bata aalagaan ko silang lahat. Ang mga anak natin. At ang mga anak ni Aris. Sila ay mga anak ko rin. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang mga luhang dumaloy mula sa aking mga mata. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng kaligayahan. Ang kanyang pagtanggap, ang kanyang pangako, ay sapat na para sa akin. Salamat, Migs, bulong ko. Magpagaling ka lang, sabi niya, at hinalikan niya ang aking noo. Naghihintay sila sa iyo. Ilang araw ang lumipas, at sa wakas ay pinayagan na akong lumabas ng ospital. Nang makabalik kami sa Barangay Luntian, sinalubong kami ng mga bata na tumatakbo patungo sa akin. Niyakap ko sila ng mahigpit. Sina Daniel, Sofia, Liam, at ang kambal, sina Clara at Carlos. Lahat sila ay nakangiti. Mama, sigaw nila. Ayos na si Mama, sabi ni Migs, habang nakatayo sa tabi ko, at ang kanyang mga kamay ay nasa balikat ni Daniel. Ligtas na tayong lahat. Sa sumunod na mga linggo, unti-unting bumalik sa normal ang aming buhay. Ang mga tao sa Barangay Luntian ay unti-unting naging malapit sa amin. Ang mga chismis ay nawala at napalitan ng pag-unawa. Nalaman nila ang buong kwento tungkol sa mga sakripisyo ko at sa pagkakulong ni Don Benny. Isang hapon, habang nakaupo kami sa labas ng kubo,
pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro, lumapit sa akin si Migs. Thea, sabi niya, alam kong marami tayong pinagdaanan. Pero ngayon gusto kong simulan ulit ang lahat. Gusto kong maging pamilya tayo. Sa harap ng Diyos. Papakasalan mo ba ako? Nagulat ako. Hindi ko ito inasahan. Ngunit ang aking puso ay puno ng kagalakan. Tiningnan ko ang kanyang mga mata at nakita ko ang pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal. Migs, sabi ko habang umiiyak sa tuwa. Papakasalan kita. Tama ka, Migs. Ang pag-ibig hindi lang sa pagdami ng dugo. Nasa pagmamahal at pagtanggap, bulong ko. Sa labas ng bintana, nakita namin ang mga bata na naglalaro sa bukid, kasama si Lola Rosa. Isang bagong simula. Isang bagong pamilya. Ang araw ay sumikat ng payapa sa Barangay Luntian, tila isang bagong pag-asa. Ang hangin ay sariwa at ang simoy ng hangin ay nagdala ng amoy ng sariwang lupa at pag-ibig. Ngayon ang araw ng kasal ni Miguel, Migs Ramirez at Althea Dea de la Cruz. Hindi engrande ang seremonya. Isang simpleng kasalan sa harap ng maliit na simbahan ng barangay na dinaluhan ng mga mahal nila sa buhay, si Lola Rosa na tuwang-tuwa, ang mga kapitbahay na dati mapanghusga ngunit ngayon ay puno ng pagtanggap at ang pinakamahalaga, ang 5 bata, sina Daniel, Sofia, Liam, Clara at Carlos, na nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit, ang kanilang mga mata ay puno ng kagalakan. Nakatayo si Mig sa altar, nakangiti habang papalapit si Thea, na nakasuot ng simpleng puting bestida. Ang kanyang mga mata ay nagniningning at ang bawat hakbang niya ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Sa kanyang isip, hindi lang ito pagpapakasal sa isang lalaki, ito ay pagtanggap sa isang pamilya, pagtanggap sa kanyang sariling kaligayahan at paggaling mula sa lahat ng sakit ng nakaraan. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay, naramdaman nila ang init ng bawat isa. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng pagsubok, pagtatago at pagtuklas. Ngunit sa huli, ang pag-ibig ang nagwagi. Miguel Ramirez, tinatanggap mo ba si Althea de la Cruz bilang iyong kabiyak upang makasama habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Tanong ng pari. Opo, Father. Buong puso ko pong tinatanggap, matibay na sagot ni Migs, habang nakatitig sa mga mata ni Thea. Ang kanyang mga salita ay puno ng sinseridad. Sa kanyang isip, ang pagtanggap na ito ay hindi lang para kay Thea, kundi para sa kanilang buong pamilya. Ang pagtanggap sa lahat ng mga bata, kasama na ang kambal, bilang kanyang sariling mga anak. Althea de la Cruz, tinatanggap mo ba si Miguel Ramirez bilang iyong kabiyak, upang makasama habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Opo, Father. Higit pa po sa buong puso ko po siyang tinatanggap, sagot ni Thea, ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon sila ng maliit na salu-salo sa kubo ni Thea. Masaya ang lahat. Ang mga bata ay naglalaro sa bakuran, ang kanilang mga tawanan ay umalingaw sa hangin. Si Daniel, ang panganay, ay masaya na nakikipaglaro sa kanyang mga kapatid, at paminsan-minsan ay sumusulyap kay Migs na tila isang tunay na ama. Niyakap ni Lola Rosa si Thea. Masaya ako para sa iyo, apo. Sa wakas, nakita mo na ang kaligayahan mo. Salamat po, Lola, sabi ni Thea. Salamat po sa lahat. Kayo po ang naging lakas ko. Lumapit si Migs kay Thea at inakbayan siya. Sabay silang pinagmamasdan ang kanilang mga anak na naglalaro. Ang pamilya na binuo nila, hindi lang sa dugo, kundi sa pagmamahal, pagtanggap at pagpapatawad. Ang pamilya ay hindi lang nabubuo sa dugo, kundi sa puso at sa pagtanggap ng bawat isa, sabi ni Thea, habang niyayakap ang kanyang mga anak at si Migs. At ang aming kwento ay patunay na kahit gaano kalalim ang sugat ng nakaraan, kayang pagalingin ang pag-ibig at pagpapatawad. Niyakap din sila ni Migs. Sa Barangay Luntian, sa ilalim ng bagong araw, nagsimula ang aming walang hanggang pag-ibig. Ang mga hamon ay natapos na. Ang hinaharap ay puno ng pag-asa. Ang bawat isa sa kanila ay natuto mula sa kanilang mga pagkakamali, at sa wakas, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng isang kumpletong pamilya. Ang kwento ni Migs at Thea ay magiging inspirasyon sa lahat ng nakarinig, patunay na ang pag-ibig ay palaging nagwawagi, anuman ang pagsubok. At dito nagtatapos ang kwento ni Miguel at Thea,
isang paglalakbay ng pag-ibig, sakripisyo, at pagtuklas ng tunay na kahulugan ng pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtutok sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang inyong bawat pakikinig ay nagbibigay inspirasyon sa amin upang patuloy na lumikha ng mga istoryang aabot sa inyong mga puso. Bilang isang manunulat, ang pagbuo ng kwento ni Migs at Thea ay isang napakagandang karanasan. Naramdaman ko ang bawat sakit, bawat pagsubok, at bawat kagalakan na kanilang pinagdaanan. Nais kong ibahagi sa inyo na ang paglikha ng mga karakter na ito at ang paghabi ng kanilang kapalaran ay hindi lamang isang simpleng gawain, ito ay isang paglalakbay na puno ng emosyon at aral. Sa bawat salitang isinulat ko, inisip ko kayo, ang aming mga tagapakinig, at ang mga mensaheng nais naming iparating. Sana, sa pamamagaraang kwentong ito, ay naramdaman ninyo ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa perpektong nakaraan, kundi sa kakayahang tanggapin ang mga pagkakamali, pagalingin ang mga sugat, at magpatuloy ng magkasama. Sana ay napukaw nito ang inyong puso na maniwala sa pangalawang pagkakataon, sa pag-asa na kahit gaano kahirap ang buhay, mayroong laging liwanag sa dulo ng dilim. Ang pag-ibig ay hindi lamang nakikita sa mga matatamis na salita, kundi sa mga sakripisyo, sa pagtanggap at sa pagbuo ng isang pamilya na batay sa pagmamahalan, hindi lang sa dugo. Patuloy po tayong maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa. Muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta. Inaanyayahan ko po kayo na ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Ano ang inyong naramdaman? Mayroon ba kayong mga aral na napulot? Gusto naming marinig ang inyong mga kwento.